Yang grupo ng maiingay, yan ang mga tutol na mailibing ang dating Pangulong the Great Late Apolacay. Pero ngayon medyo nabuhayan sila, nabuhayan yung mga komunista dahil nga parang lumalabas na talagang panalo sila. At ayun na nga mga ka-old school, nagtagumpay nga ba ang three-headed snake sa Senado sa kanilang mga inimbentong confidential funds? Pero ang maganda dyan, para silang sinampal ng kaliwat kanan ng ating VP Secretary Inday Sara Duterte. Dahil hindi niya na inapil ang kanyang confidential funds dahil ayaw niyang magkahati-hati ang mga Pilipino. Sabi niya nga, mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. So eto na mga ka-old school. Ano ba ang kinababahala ni Senator Bato de la Rosa, maging si Senator Bongo, sa pagkakawala ng confidential funds? At ano ang kanilang pakiusap sa ating VP DepEd Secretary Inday Sara Duterte? Crucial role in addressing the challenges that we face in our education system. The Matatag program is truly a testament to the visionary leadership of the Vice President and the Secretary of the Department of Education. With this, Mr. President, I would also like to express my support for the increase in the budget of basic education facilities. Importante po ito para matugunan ang kakulangan sa mga classroom, lalo na ngayong balik na tayo sa face-to-face na po ang mga estudyante at mga guro. Marapat lamang po na mabigyan ng pansin at solusyon ang mga problema ang kinakaharap ng ating mga estudyante dahil sa kanila nakasalalay ang kinabukasan po ng ating bansa. Tama naman yung sinasabi ni Senator Bongo. Talagang kapus na tayo sa mga silid-aralan. Ito naman ay hindi problema ng DepEd Secretary. Hindi sa kanya ito nagmula. Diyos ko, napakatagal na panahon na dahil minsan sa kakulangan ng pondo o kaya minsan naman, hindi naman minsan, madalas ay napupunta lamang sa mga corrupt. Hindi naman siguro yung mga sekretary. Pwede dyan yung mga ASEC, USEC, district, regional, hanggang principal. Yan ang hirap. Yan ang hirap sa atin. Pero ngayon nga, dahil meron tayong tunay na may integridad at marunong humawak ng pera at hindi siya papayag na ito ay mapunta lang kung kani-kaninong bulsa, mas nararapat natin ngayong pagtuunan ng pansin ang paggagawa ng mga silid-aralan dahil ang sinasabi nga natin, tayo ay namumuhunan sa mga kabataan para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Kaya tama lang yung pagsuporta, tama rin yung pagdagdag ng budget. Dahil yan naman ang isang mandato ng ating gobyerno, ang tulungan ang kabataan, lalong-lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Dahil dyan sa liblib na lugar, dyan talaga nag-uumpisa ang pagre-recruit ng masasamang grupo upang maloko nila ang kabataan na kunwari sila ang magtatanggol at magliligtas sa bayan. Ako po'y nagpapasalamat from the bottom of my heart to our DepEd Secretary for forgetting about the confidential funds, and it spared the Senate from debates regarding this issue. Maraming salamat po. Sana appeal ko sa kanila is that Madam Sponsor, even without the confidential funds, sana siguruhin natin na wala na mga bata na ma-recruit ng CPP-NPA doon sa kabundukan at makipaglaban sa ating gobyerno at mamatay. Yan naman ang masakit na katotohanan. Sabi nga natin, walang may gusto na maloko ang kabataan. Lalong-lalo na kung ang kabataan ay gagamitin lang para sa mga pansariling interes at baluktot na paniniwala. Ang dami na nga dyang scholar, naging summa cum laude. Saan sila ngayon? 6 feet below the ground. Pero itong nakakatuwa mga old school, yung mga matatapat daw sa bayan,
yung mga nagsasabi na hindi na kailangan ng confidential funds. So be it. Andyan na yan eh. Tsaka ayaw na ng BP yan. Paano kaya? Kung lumakas na naman ang puwersa at pagre-recruit ng masasamang grupo at meron na namang mga kabataan na magbubuwis ng buhay, ano ang gagawin natin? Hearing ulit? Iko-comfort nyo ang mga magulang na mawawala ng mga anak? Palibhasa kasi, pasintabi na sa inyong mga pulpolitikong trapo. Hindi naman lahat. Wala naman sa public ang mga anak nyo. Karamihan nga dyan, sa ibang bansa pa nag-aaral. Kaya wala kayong pakialam sa mga buhay ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nare-recruit ang kanilang mga anak para pumunta ng bundok at makipaggera sa gerang walang saysay. Ang mga bata na nawawala at napunta sa CPP-NPA ay nanggagaling dyan sa senior high school, grades 11 and 12. Kung ang parents ay ayaw na magiging rebelde ang kanilang mga anak, you, being the second parents, ay dapat gano'n din ang paningin natin sa mga bata na dapat hindi ito ma-recruit ng CPP-NPA, hindi ma-radicalized, hindi ma-recruit, hindi aakyat sa bundok, mag-armas, lumaban sa ating gobyerno at mamatay na walang kasaysayan yung kanilang buhay. At sana, hindi na magiging because we are on the last stretch of our campaign against this insurgency. Pero ngayon medyo nabuhayan sila, nabuhayan yung mga komunista dahil nga para lumalabas na talagang panalo sila. Nahinto nila yung DepEd from having their confidential funds which supposed to be used doon sa paghinto, sa paglaganap ng recruitment doon sa mga kabataan sa senior high school. Ano pa ba ang iba? Talagang nabuhayan sila. Una sa lahat, puro na lang tayo West Philippine Sea, puro panlabas. Pero ang problema nating panloob sa grupo ng makakaliwang grupo, hindi natin maresolba. Kaya ngayon, nagtagumpay na sila dahil hindi na mababantayan ang pagre-recruit nila. Yun ang akala nyo. Dahil hindi naman, dahil lang sa confidential funds, kaya magtatrabaho ang vice-presidente. No. Talagang nakalinya na kayo para pangalagaan niya ang mga kabataan. Napakahirap ngayon dyan, lalo na sa mababang kapulungan. Biruin nyo, pati ikaw, ang prinsipyo mo, pwede na ngayong sikilin. Why? Dahil pag hindi ka sumunod, entang ka. Kaya tignan nyo ngayon, kahit ang mga kapartido ng dating Pangulo, nagparo-paro, G. O, di ba? Pero ang tanong lang sa inyo, na mga umaalis na ngayon, ganyan naman talaga dyan sa Kongreso. Kung sino ang may hawak na kapangyarihan, lumilipad kayo na parang butterfly. Ang tanong, paano kaya pagdating o pagkatapos ng midterm election sa 2025? Saan kayang bulaklak naman kayo dadapo? Ito naman ay isang paalala lang. Huwag naman po sanang mamasamain. Nagtataka lang ako. Yang grupo ng maiingay, yan ang mga tutol na mailibing ang dating Pangulong, the Great Late Apolacay, sa libingan ng mga bayani. Sila ang nagpasimuno ng mga human rights violation, pagnanakaw, korupsyon. Pero ngayon, sila ang kinakampihan nung hari ng Kongreso. Sabi ko naman sa inyo ang ibinoto ko at ng 31.6 million ay Marcos Duterte. Kahit sabihin nyo pa na pinsan yan, ni gapatak na dugo ng Marcos, ni the Great Late Apolacay, wala yan. Ingat!